Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mayroong panuntunan na dapat mag-ingat tayo sa lugar na pinupuntahan natin. Lalo na kung hindi tayo pamilyar dito. Meron din na dapat ingatan natin ang mga gamit na noon lang natin nahawakan. Dahil hindi natin alam na nagtataglay pala ito ng isang sumpa. Ikaw, handa ka bang tuklasin kung ano itong klase ng hiwaga? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay gusto ko munang bumati ng isang magandang gabi at mapagpalang araw sa inyo. At sa lahat ng mga nakikinig ng channel ninyo, this year of 2025 ko lamang na-discover ang programa ninyo sa YouTube. Pero aminado akong panatiko na ako ng iba pang mga horror stories online. Mahilig din ako magbasa ng mga kwentong katatakutan. Tandang-tanda ko pa na nagtatabi ako noon ng kahit magkano sa baon kong 10 piso para makaipon ng pambili ng mga horror story books sa bangketa. Sikat pa nung panahon namin yung mga may pamagat na sindak at kilabot. Bali, series po yon na may koleksyon ng iba't ibang kwento ng katatakutan. Kaya nga masasabi ko na bata pa lamang ay panatiko na ako. Ngunit bago ako magpatuloy sa pagkukwento, ay gusto ko munang magpakilala sa inyo at sa mga nakikinig ng inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Maymay, 32 years old, isang office worker at tubong Manila. Dito pa rin naman ako naninirahan bagaman hindi ko na babanggitin ang eksaktong bayan para sa aking privacy. Nabanggit ko na bata pa lamang ay mahilig na ako sa mga kwentong nakakatakot. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-rami ng babasahin. Doon pa talaga ako mas nahumaling. Siguro kasi para sa akin ay hindi lang nakakakaba ang isang istorya na may katatakutan. Nakaka-excite din po ito at mahilig ako sa excitement. Kaya nga hindi nakataka-taka kung bakit may pagka-adventurous akong tao. Bukod doon ay mahilig din po akong makinig sa storya tungkol sa aswang ng aking nanay dahil tubong Visayas siya. Hindi pa ako nakakakita ng aswang sa tunay na buhay pero may kilala akong inaswang na yung asawa. Dahil doon, pakiramdam ko ay lumawak ang aking imahinasyon. At nabuksan ang third eye ko dahilan para makakita ako at makaramdam ng mga elemento. At isa sa mga karanasan na hindi ko makakalimutan ay yung tinatawag na haunted CR sa elementary school namin dati. Ako at ang mga kapatid ko ay nag-aral sa public school sa bayan namin, Papa Dudut. Tapos isang araw ay bigla na lamang nauso yung usapin tungkol sa tinatawag nilang haunted CR sa katabi naming eskwelahan. Ayon sa mga kumalat na kwento, abandonado na raw ang CR na ito at ginawa lamang bodega o tambakan ng mga cleaning equipment ng mga janitor sa naturang eskwelahan. Pero usap-usapan din
na tuwing gabi ay may nagpaparamdam daw dito. Kumbaga, may insidente na raw kasi na kinakitaan ng estudyanteng pumasok sa loob pero hindi naman daw lumabas ayon sa mga guard na nagro-roving sa gabi. At nung puntahan nila ang naturang CR para katukin yung taong pumasok ay nadiskubre nilang wala naman daw tao sa loob. Mga janitor lamang daw ang nakakapunta doon. Dahil doon daw nila kinukuha ang mga walis tingting, tambo at dustpan na ginagamit nila sa paglilinis. Pero mahigit na ipinagbabawal na pasukin yon ng mga estudyante. Sa katuwing araw lang pumupunta ang mga janitor doon at hindi gabi. Ang kwentong ito ay narinig ko lamang sa kaibigan ko na taga-kabilang eskwelahan nung isang beses na nagkwentuhan kami tungkol sa multo. Kaya nga nang sabihin niya yon ay sobra akong namangha. By the way, nasa grade 4 pa lamang ako ng mga panahong yon. At bilang bata na nasundot ang curiosity ay sinabi ko sa kaibigan kong yon na gusto kong puntahan yung sinasabi nilang haunted CR nila. Siyempre hindi siya pumayag kasi bawal pumasok sa school nila ang mga outsider at taga kabilang elementary school. Ewan ko ba pero parang viral kasi yung dalawang school na yon, kaya rival na rin ang mga estudyante. Pero hindi naman lahat ay wala rin akong plano na makisali sa kaguluhan nila. Papadudot, kahit na tumutol ang kaibigan ko na pumunta ako sa sinasabi niyang haunted CR, ay pinilit ko pa rin siya. Gustong gusto ko kasi talagang makita iyon ng aktwal. Bago ko maniwala na nakakatakot nga ito base sa kanyang kwento. At alam ng kaibigan ko hanggang ngayon ang motto ko sa buhay na to see is to believe. Kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang ipuslit ako sa kanilang eskwelahan. Ang usapan namin sa gabi kami pupunta para mas nakakatakot at may thrill. Ganon din daw kasi ang oras na madalas na magpakita yung sinasabi nilang multo na pumapasok sa naturang CR. Yun daw kaluluwa ng isang babaeng estudyante na grade 6. Natagpuan na lamang na wala ng buhay sa loob ng CR noong mga panahon na bagong tayo pa lamang ang eskwelahan na yon. Ang pagkakatanda ko nasa taong 1990 na yon. Papadudot, nung sumapit na ang gabi ay naghanda kami ng kaibigan ko sa pagpuslit sa kanilang eskwelahan. At dahil may gwardya na nagbabantay sa main gate ay plinano naming akyatin ang pader na nasa gilid kung saan ay merong punong kahoy sa labas. Kahit na babae ako ay maliksi naman akong kumilos at hilig ko na talaga ang pag-akyat sa puno. Palibas ay puro mga lalaki ang aking kapatid kaya naman nahawaan nila ako sa mga trip nilang laruin. Sa pagkapatuloy ng plano naming pagpuslit sa eskwelahan nila, tanda ko nasa bandang alas 8 na yon ng gabi. Nagpaalam lang ako kay nanay na may bibilhin sa tindahan at sinabihan niya ako na umuwi rin kaagad. Pero hindi naman talaga ako bibili dahil pupuslit kami sa eskwelahan. Hindi ko na idedetalye yung hirap na ginawa namin sa pag-akyat ng puno nang walang nakakapansin pero nakapasok naman kami sa kanilang paaralan. Aandap-andap pa nga ang aming dibdib sa kaba na naglalakad ng tahimik papunta sa kinakaroonan ng haunted CR Papadudot. Sobrang tahimik, dilim at lamig na mga panahong yon. Ang dala lang namin ng kaibigan ko ay maliit na flashlight. Sigurado ka ba na gusto mong puntahan yung haunted CR? Tanong niya sa akin dahilan upang mapakunot ang aking kilay. Sa isip-isip ko ay gaga ba siya? Nandun na kami sa school nila tapos saka pa kami aatras. Kaya bilang sagot sa kanyang tanong ay umuo na lamang ako. Sinabi kong muli ang kagustuhan kong makita ng personal ang haunted CR nila. Gayon din para mapatunayan ko kung may multo talaga doon.
Sa huli wala na ring nagawa ang kaibigan ko. Kaya tumulak na kami patungo doon, Papa Dudut. Pagdating namin doon ay hindi kami kaagad lumapit kasi may nakita kaming security guard na dumaan para mag-roving. Kabado pa nga kaming nagtago sa gilid ng pader sa takot naming mahuli. Sobrang lagot kasi kami sa mga magulang namin kapag nagkataon, kaya lalo kaming nag-ingat. Ilang sandali pang nagmasid-masid ang gwardiya sa lugar na kinakaroonan ng haunted CR bago siya umalis. Doon pa lang kami nakahinga ng maluwag ng kaibigan ko. Ayoko nang gawin to, umuwi na tayo. Aniya na bakas ang takot sa boses. Sa inis ko ay sinabihan ko siya na mauna na siyang umuwi dahil magpapaiwan na lamang ako doon. Pero kinaltukan niya ako sabay tanong sa akin kung paano ko raw naisip yon. E di lagot siya sa mga magulang ko sakaling mayroong mangyaring masama sa akin. Sa isip ko ay may punto naman siya pero kasalanan ko ba kung masyado siyang matatakutin ng mga panahong yon? Papa Dudut, nang nakaalis na ang nagro-roving na gwardiya, ay muli naming sinilip ang pinto ng haunted CR. Tapos nagkatinginan kami ng kaibigan ko kasi para namang walang kakaiba doon. Nag-decide kaming lapitan yung pintuan. Sa malapitan ay kahoy lamang yon na may gas-gas na pintura. Halatang hindi na naaalagahan dahil inabando na nga. Ang sabi ng kaibigan ko ay hindi na raw kasi maayos yung koneksyon ng tubig sa naturang CR kaya hindi na mapakinabangan pa. Pero pinapaniwalaan talaga ng maraming estudyante at mga guro na ayaw lamang itong ipagamit ulit ng mga nakakataas dahil nga sa nagmumultong estudyante. Papa Dudut, hindi naman nakakandado ang pintuan ng haunted CR noong tinignan ko yon. Bale, tinali lamang ito ng alambre para mailak. Kaya naman naisipan kong buksan ang pintuan dahilan para mataranta ang kaibigan ko. Nababaliw ka na ba? Bakit mo gagawin yan? Tanong niya sa akin pero sa halip na sagutin ay ginisiyan ko lamang siya. Sa isip-sip ko ay gusto kong makita ang loob ng sinasabi nilang CR na pinagmumultuhan daw. Kaya nga kahit medyo maigpit ang pagkakatali ng alambre, ay ginamit ko ang aking buong lakas para makalas ito. Hindi nagtagal ay nabuksan ko ang pinto ng banyo. Sasama ka ba sa akin o iiwan ka rito? Tanong ko sa aking kaibigan. Hindi na siya magkandaw-gaga dahil ramdam na ramdam ko na ang takot niya sa buong katawan. Pero sa huli ay mas pinili pa rin niyang sumama sa akin sa loob. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na itulak ang pintuan ng naturang CR dahilan para lumagitnit ang kinakalawang nitong bisagra. Napahinto pa kami ng kaibigan ko, Papa Dudut, dahil ginapangan kami ng takot at kilabot sa katawan. Pero hindi ako nagpatinag. Sa halip ay tuluyan ko nang binuksan ang pintuan. Pagkabukas ko ng pinto ay umalingaw-ngaw agad ang babaho at kulob na amoy na nanggagaling sa loob ng CR. Sa isip ko'y buti natatagalan ng mga janitor na pumasok dito upang kunin ang kanilang mga panlinis kung ganito kabaho yung lugar. Hindi ko alam kung maarte lamang ako o basta nakakasulasok ang amoy na naamoy namin ng kaibigan ko ng mga panahong yon. Bukod doon ay sobrang dilim din sa loob, Papa Dudut. Mabuti na lamang dahil meron akong dalang flashlight at kahit na hindi gaanong kalakas ang ilaw noon ay sapat na upang makita namin ang looban ng naturang haunted CR. Papa Dudut, bukod sa mga cleaning materials ay merong 2 lumang drum sa loob ng banyo. May mop din na mukhang matagal ng panahon nang hindi ginagamit.
Mukha na kasing matigas na telang panlampaso ito. May salansan din ng mga bunot at ilang pirasong basahang bilog. Malaki ang banyo na kinakaroon na namin ng mga panahong yon. Mayroon po itong 2 cubicle at isang salamin na may basag at punong-puno ng alikabok. Nung iginawi ko naman sa itaas na bahagi ang aking flashlight ay nakita ko ang agiw-agiw nitong kisame. Tapos sabay pa kaming napatili ng kaibigan ko ng may paniki na lumipad sa aming ulunan na nagmula sa kisame na namamahay na yata sa loob ng banyong yon. Dahil sa nangyari kinabahan kami kasi baka may nakarinig sa ingay na ginawa namin. Doon ko naisip na isarado ang pinto, bagay na kinontra naman ng aking kaibigan. Marami siyang takot kagaya ng paano kung may mangyaring masama sa amin habang nasa loob o kung ano paman. Pero sinaway ko siya at sinabi kong wala namang kakaiba sa banyo nila bukod sa abandonado at may masangsang na amoy. Papadudot dahil ihing-ihi na ang kaibigan ko ay sinabihan ko siya na umihi na sa isa sa mga cubicle doon. Mahirap kasi napigilan niya ang pag-ihi dahil baka magkasakit siya sa bato. Naalala ko kasi na dahil doon ay inoperahan ang aking tiyuhin nung nagkaroon ng kidney stones. Bukod pa sa ibang komplikasyon kaya naman pinilit ko talaga siyang umihina. Pero takot na pumasok ang kaibigan ko sa isa sa mga cubicle doon kaya naman ako nang naglakas ng loob at nagbolontaryo na humila sa kanyang kamay. Agad kong tinulak ang pinto ng isang cubicle pero nahirapan ako kasi sobrang tigas noon. Tiwala naman akong hindi yon nakakandado dahil natutulak ko naman ang pinto. Pero hindi gaanong kadulas. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pakiramdam ko ay may tumutulak sa loob noon para hindi ko mabuksan. Sa inis ko ay sinipa ko na lamang ang pinto dahilan para mabuksan ito ng kusa. Gulat ako na natawa kasi kung ganon lang naman pala kadali edi sana kanina ko pang sinipa ang naturang pinto. Papadudot tuluyan ko nang binuksan ang pintuan ng cubicle at inilawan ang loob noon. Wala naman po kaming nakitang kakaiba bukod sa inidoro na matagal nang hindi nagagamit. Ayaw sanang umihi doon ng kaibigan ko kasi nandidiri siya kaya sinabi ko na tungtungan na lamang niya. Sa uli nakumbinsi ko na rin siya, papadudot. Pero sinabi niya sa akin na huwag ko raw siyang iwanan at kahit na nakakailang nasamahan siyang umihi ay wala na akong nagawa. Makalipas ang ilang sandali ay natapos ng umihi ang kaibigan ko at saktong pagkalabas niya. Sa cubicle ay may narinig kaming tulo ng tubig at nung hinanap namin yon ay mula yon sa gripo. Ganoon na lamang ang kaba at pagtataka namin kung paano yon nangyari kasi ang alam namin ay sira ang mga tubo ng tubig na nagkokonekta sa CR na yon. Kaya bakit biglang may tumulo sa gripo ng mga sandaling yon? Hindi pa namin tuluyang napoproseso. Ang nangyari nang makaramdam kami ng tilamsik ng basa sa aming mga paanan. Nakatsinelas lang kasi kami ng kaibigan ko, papadudot. Dahil sa pakiramdam na yon, ay agad kong tinutok ang flashlight sa aming paanan at laking gulat namin. Dahil may mga patak ng dugo doon. Tapos muli naming nakita na may tumulo kaya unti-unti kaming tumingala kasabay ang pagtutok ko sa kisame ng flashlight na dala ko. At doon nga namin nakita ang mukha ng isang duguang babae na mabilis na tumalon sa aming kinakaroonan. Sa sobrang takot at taranta namin ang kasama ko ay nagsisigaw na kami para may makarinig sa amin. Doon na nga kami nakarinig ng mga paparating na yabag at sigaw mula sa isang lalaki. Bale hinahanap niya ang pinanggagalingan ng ingay kaya muli kaming sumigaw ng kaibigan ko. At doon ay natunton na nga niya ang kinakaroonan namin. Agad niyang binuksan ang pintuan ng banyo upang kami ay tulungan at bagaman malaking palaisipan sa kanya kung paano kami napunta sa lugar na yon,
ay hindi na lang muna siya nagtanong, Papa Dudut. Ang ending ay sa barangay hall kami sinundo ng mga magulang namin. Naiyak ng iyak at galit na galit sa amin ng kaibigan ko at the same time. Papa Dudut. Grabing pagalit ang inabot ko sa nanay ko dahil pinalo niya pa ako pag uwi namin sa bahay. Mag-aalas 11 na kasi ng gabi noon at ilang oras na raw kaming nawawala. Hindi ako makapaniwala dahil tingin ko ay saglit lamang simula nang nagpaalam akong may bibilhin sa tindahan. Agad naman akong humingi ng sorry sa aking nanay at nangako na hindi ko na uulitin ang ginawa namin ng kaibigan ko. Nang sumunod na araw ay sinama ako ng nanay ko sa bahay ng aking kaibigan upang humingi ng patawad sa kanyang magulang dahil ako ang promotor ng pagpunta at pagpuslit sa kanilang eskwelahan. This oras ng gabi. Masama rin ang loob sa akin ng kaibigan ko dahil grabing trauma raw sa kanyang nangyari. Simula po noon ay mas naging aloof na ako sa klase namin, Papa Dudut. Kumbaga hindi na ako singingay ng dating ako at hindi na rin ako sumasama sa kwentuhan ng mga kaklase ko. Lalo na kapag nakakatakot yon. Siguro ay na-trauma rin kasi ako sa mga karanasang pinagdaanan namin ng aking kaibigan. Kaya ilang buwan ko ding iniwasan ang mga istorya tungkol sa multo. Lagi lang akong diretsyo sa bahay pag-uwian at hindi na lumalabas pa. Pero makaraan pa ang ilang buwan ay unti-unti na ako naging okay, na wala na yung takot na nararamdaman ko at bumalik na rin ang gana ko sa pakikinig ng mga horror stories. In fact, marami pa akong narinig na kwento ng katatakutan tungkol sa naturang CR na nasa eskwelahan ng aking kaibigan, Papa Dudut. Nandun yung kwento na nangyari pagkatapos nilang madiskubre ang bangkay ng estudyanteng babae sa naturang haunted CR na yon. Ang sabi raw ilang buwan na raw kinandado ang CR na yon. Pero may ilang makukulit na estudyante ang sinusubukang buksan upang gamitin. Nagkataon daw kasi na walang banyo sa loob ng classroom na kinakaroonan nila. Kaya lumalabas sila para umihi. At dahil yun lang ang CR na malapit sa kanilang silid-aralan ay doon na nila pinipiling magbanyo. That time hindi raw nakakandado ang CR na yon for some reason. Kaya malaya silang nakakapasok sa loob upang gumamit ng banyo, Papa Dudut. Pero sa isang hindi raw malamang kadahilanan ay hirap na hirap silang buksan yung cubicle na binuksan ko rin noong pumunta kami ng aking kaibigan. Para raw may tumutulak doon mula sa loob at ganoon na lamang ang hilakbot ng mga estudyante ng may kamay na humawak sa taas ng pinto nito. Kamay daw yon ng isang matanda dahil sa kulubot na nakita dito. Dali-daling tumakbo palabas sa mga estudyante upang isumbong ang nakita at naranasan nila sa kanilang guro. Kasama ang kanilang guro ay sama-sama nilang pinuntahan ang naturang banyo para kumpirmahin kung may katotohanan ba ang nakita ng mga estudyante. Pero laking pagtataka nila kasi nakakandado ang pintuan ng naturang CR. Ayon sa tagahawak ng susi ng haunted CR na yon, ay wala raw siyang pinagbigyan noon para mabuksan ang banyo. Kaya imposible na mayroong tao na makapasok doon. Sa uli nakumbinsi sila na namamalikmata lamang ang mga estudyante. Sa kanilang nakita at pinagalitan pa sila kasi nagpunta sila doon at gumawa ng kwento, Papa Dudut. Meron din akong narinig na ibang bersyon naman ng kwento na yon ay tungkol sa nagmumultong estudyante sa naturang haunted CR. Ayon sa sabi-sabi, pinagtripan daw siya ng mga kaklase at tinuring niyang kaibigan ng araw na yon. Bali nagkasundo sila na pumunta sa CR na yon para mag-ayos ng sarili. Tapos ay nagkatuwa ng mga ito na iwan siya doon sa may kandado ng pinto. Nagpanik daw ang estudyanteng babae at nagmakaawa na buksan na ang pintuan ng mga kaklase nito. Pero hindi raw siya pinakinggan ng mga ito, sa halip ay tawanan at pang-aasarang narinig niya. Nagmakaawa pa raw ulit
ang estudyanteng babae dahil hindi na siya makahinga sa labis na nerbiyos. Sinubukan niyang katukin ang pinto mula sa loob para marinig ng mga kaklase niya na nasa labas pero wala na raw sumasagot sa kanila. Dahil mukhang iniwan na siya ng mga ito para bumalik sa kanilang klase ng mga panahong yon. Ayon pa sa kwento ay meron daw recitation ng mga panahong yon at ayaw nilang makisali ang estudyanteng babae na kinulong nila sa CR. Masyado raw kasi itong matalino at maraming alam, palibas ay masipag ito sa pag-aaral. Hindi pala lakwat siya at laging pumapasok sa klase. Plano nila na balikan na lamang siya pagkatapos pero nakalimutan siya ng mga kaklase niya kaya nagstay pa siya sa CR ng buong gabi. Kinabukasan ay natagpuan na lamang daw ng isang guro ang malamig niyang bangkay na nakahandusay sa sahig. Sobrang terrible noong nangyari sa kanya, Papa Dudut. Sakaling totoo nga yon, mantakin mong hinarap niya ang takot niya ng mag-isa ng mga panahong yon. Walang tumulong sa kanya dahil hindi na rin niya nagawang sumigaw at humingi ng saklolo dahil sa panic attack. Personally, masasabi ko na nakakakapos ng hininga pag inaatake ako ng panic attack kaya hindi rin talaga biro ang karanasan niyang yon. Meron din daw siyang sakit sa puso na nakapagpalala ng sitwasyon. Tapos namatay lamang siya habang nag-iisa. Hindi ko siya personal nakilala pero nakikisimpatya ako sa pinagdaanan niya. Kaya nga galit na galit ako sa mga kapwa niya estudyante na gumawa ng bagay na yon sa kanya, Papa Dudut. Napakawalang konsensya. Sa bagay, sa dami ng bully magpahanggang sa ngayon, hindi talaga makakaligtas sa mga estudyante na pawang pag-aaral upang matuto lamang ang ipinunta sa eskwelahan. Kaya nga bilang meron na ring anak ay tinuturuan ko sila na huwag mambuli dahil nakakaawa naman yung binubuli niya. Saka hindi yon gawain ng isang matinong tao, Papa Dudut. Simula noon ay hindi ko na pinagtangkaan na puntahang muli ang sinasabi nilang haunted CR sa kadahilan ng mas naghigpit daw ang mga gwardya sa pagbabantay ng naturang lugar. Also hindi na rin doon nakatago ang cleaning materials ng mga janitor. Kaya naman wala na talagang dahilan para buksan ang naturang banyo. Kung tatanungin ninyo kung curious pa rin ako kung ano yung nakita namin ng kaibigan ko na dugo ang babae sa kisame. Sa naturang banyo, syempre may mga araw pa rin na gustong gusto kong alamin. Pero at the same time ay inaawat ko rin ang aking sarili dahil baka higit pa doon ang malaman ko. Papadudod sa kasalukuyan ay wala na ang naturang haunted banyo dahil giniba na ito during renovation sa elementary school na kinakaroon na nito. And of course, updated ako dahil teacher na sa naturang eskwelahan ng aking kaibigan na sinama ko pa talaga sa pagpunta doon ng 10 oras ng gabi. Eventually, nagkabati rin naman kami at never naming trinato na rivals ang isa't isa kahit na magkaiba kami ng school noon. In fact, mag-best friend din ang aming mga anak, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Maraming salamat po talaga sakaling basahin niyo ito at i-upload sa inyong channel. Nabanggit ko rin kasi sa kaibigan ko na magsusulat ako ng kwento namin sa inyo para ibahagi sa mga avid listeners ninyo. God bless at sana'y dumami pa ang inyong mga followers dahil marami pa kayong mapapasaya sa inyong ginagawa. Lubos na gumagalang, Maymay. Irespeto natin ang mga bawat lugar na pupuntahan po natin saan man sa mundo, lalo na at hindi natin alam ang kasaysayan ng lugar na yon. Huwag tayo mag-iiwan ng bakas sakaling sadyain man natin ang mga ito. Gayon din na huwag na rin nating subukang ungkatin ang nakaraan ng nasabing lugar lalo na kung wala rin naman itong kapaki-pakinabang sa atin. Higit sa lahat ay igalang po natin ang ating kapwa-tao. Huwag tayong manakit o mambuli ng dahilang nasisiyahan tayong gawin yon. Hindi kailanman nakakatuwa
ang pananakit ng iba. May kasabihan nga na kung hindi natin sila kayang mahalin, wag na lang natin siyang saktan. Hanapin ang Papa Dudut Family YouTube channel at ang Kaistorya YouTube channel para mag-subscribe. Lalong-lalo na po sa Papa Dudut Family sapagkat meron po kaming inihandang papremyo sa inyo sa lahat ng mga manonood po ng Papa Dudut Family YouTube channel. Abangan! Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories.